Kabanata 251. Oo naman. Ate Shi, hindi mo ba alam? Mukhang nagulat si Xiao Tao, at pagkatapos ay maingat na bumulong sa kanyang tainga, sa backstage ni Suyimo, ngunit ang aming boss na si Lo. Boss Lu. Sol. Ang unang reaksyon ni Selena ay kay Sol, na nagpahayag ng imoralidad sa kanyang puso. Malakas na umiling si Xiao Tao, pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri, ibig sabihin ay ang mga tao sa itaas ni Sol. Ngayon ay medyo nagulat si Selena, bahagya siyang yumuko, Daniel. Yumuko si Xiao Tao na parang manok na tumatalon sa kanin, pagkatapos ay tumingin sa paligid dahil sa gulat at sinabing, hinaan mo ang boses mo. Sa madaling salita, alam mo lang kung ano ang nasa isip mo. Hinaplos ni Selena ang kanyang baba, bakit walang chismis tungkol sa mga pasabog na chismis? Who dare pull the asterisk it? Kaya't ang mga tao lamang sa loob ng aming kumpanya ang nakakaalam nito. Paliwanag ni Xiao Tao. Naiintindihan ko. Bago pa makapagtanong si Selena ng higit pang mga detalye, hindi tumigil si Xiao Tao at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sa simula, si Suyimo ay gumagala sa ikalawa at ikatlong antas, at maraming mga tao na sikat para sa kanya, ngunit sa wakas hindi siya makarelate sa kanya. Pagkatapos naming pumunta sa **us, at makuha ang kanyang asol na mga mata, ang lahat ng mga mapagkukunan ng kumpanya ay inilalagay sa kanyang harapan para sa kanyang pagpili, at siya ay patungo sa langit na parang rocket. Habang nagsasalita si Xiao Tao, lalo siyang nagagalit, at galit na sinabi, inabot ng 10 taon ang kapatid nating si Manyon para maging siya ngayon, at napaka-unfair na alisin siya ng ganito. Narinig ni Selena na si Xiao Tao ay may magandang ilong at mata, kaya dapat totoo, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa relasyon nila ni Daniel. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Xiao Tao kamakailan, ang kanyang boses ay tila may kinalaman sa natutulog. Gayunpaman, batay sa alam ni Selena tungkol kay Daniel, ang chismis ni Xiao Tao ay lubos na hindi kapanipaniwala. Si Xiao Tao, na walang tigil sa pagsasalita, ay biglang napagtanto na hindi karapat-dapat sa kanya ang maging ganito kagalang, kaya't mabilis niyang inaliw. Oo, Ate Shi, matibay din ang likod mo, at ninakaw ito ng ating pangalawang amo, ikaw, mismo. Panipi. Kahit na sinabi ito ni Xiao Tao, may pagkadismaya sa kanyang boses. Siya ay orihinal na katulong ni Leng Manyon, ngunit sa pagkakataong ito ay inilipat siya sa Selena kasama si Ling Gigi. Noong sinundan niya si Leng Manyon noon, iginagalang siya kahit saan siya magpunta, pero kumpara kay Leng Manyon, baguhan si Selena. Sa kasalukuyan, siya ang katulong ni Selena, kapag iniisip ang tungkol sa pakikipagkita sa manager ni Suyimo sa hinaharap, ang mga tao at katulong ay dapat na mas mababa ng kaunti kaysa sa iba, at ito ay hindi maiiwasan ngunit magiging hindi balanse sa pag-iisip. Paanong hindi makita ni Selena ang disappointment sa mukha ni Xiao Tao, pero tao rin naman ang ugali ni Xiao Tao kaya hindi niya ito sineryoso. Hindi niya maihayag ang problema ni Suyimo. Pagkatapos ng lahat, sa 7 malalaking araw para sa kanila, ang bawat maliit na detalye ay maaaring makaimpluwensya sa kanilang desisyon. Kaya hindi naisip ni Selena na alamin ito ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa WeChat kay Daniel. Ano ang relasyon mo kay Suyimo? Samantala, ang grupong Lo. Nagme-meeting si Daniel sa meeting room nang biglang tumunog ang phone sa tabi niya. Habang si Daniel ay nakikinig sa ulat ng kanyang kapwa alipin, nag-click siya at tinitigan ito. Pagkatapos, lahat ng kasamahan na naruroon ay nakakita ng isang pambihirang tanawin sa loob ng 1,000 taon. Ang boss, na halos hindi nagpakita ng ngiti sa kumpanya, ay talagang tumingin sa telepono, ang kanyang mga kilay ay dahan-daang tumuwid, at pagkatapos ay nagpakita siya ng isang maliit na kaakit-akit na ngiti. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Nag-iwan ng 4 na salita si Daniel at lumabas ng meeting room dala ang kanyang telepono. Hinintay ni Selena ang sagot ni Daniel, ngunit hindi niya inaasahan na tatawag ito sa kanya ng diretso, na ikinagulat niya. Kaya kinausap ni Selena si Xiao Tao, at pagkatapos ay naghanap ng sulok kung saan walang sumasagot sa telepono. Hoy, nakita ko yung message mo. Maganda ang tunog ni Daniel.
Kinamot ni Selena ang tiles sa dingding gamit ang kanyang mga kuko. Oh. Noong una ay akala niya ay walang mali sa pagpapadala niya ng mensaheng iyon, ngunit ngayon bakit pakiramdam niya ay may mali? Nagseselos. Ang malalim at humihingal na boses ni Daniel ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Ubo-ubo-ubo-ubo. Nagulat si Selena sa tatlong salitang ito at umubo ng malakas, at pagkatapos ay galit na sinabi, "Sino ang nagseselos?" Sa tingin ko, mahalagang malaman ang tungkol sa relasyon ng kumpanya, magtanong ka lang. Depende sa. No wonder naramdaman niyang may mali. Siguradong magseselos ang mga tao. Kasi simpleng tanong lang, ayaw kong sagutin, ani Daniel. Ha? Nagulat si Selena, hindi niya akalain na ganito pala ka-childish si Daniela. So what are you going to tell me? Daniel, tandaan mo ang tanong ko. Anong tanong? Selos. Sa totoo lang, nang marinig ko ang hindi malinaw na hula ni Xiao Tao, at narinig kong isinama niya si Daniel sa ibang babae, talagang hindi ako komportable. Ngunit paano ito matatanggap? Kaya naman, ibinaba ni Selena ang kanyang mga labi at walang pakialam na sinabi, kalimutan mo na ito, kung hindi ka sisigot, ituturing kitang may relasyon kay Suyimo, at ang isang ito ay aalisin ka sa zero. Napabuntong hininga si Daniel at walang choice kundi sumuko, huwag kang mag-alala, okay lang, hindi mo siya kailangang alalahanin sa kumpanya. Kung gayon, bakit sinasabi ng mga tao na ikaw ang nasa likod ng mga eksena ni Suyimo? Hindi ba't nagutos ka sa isang tao na bigyan si Suyimo ng maraming mapagkukunan noon? Natarante si Selena. Nasa likod mo ako, sagot ni Daniel. Nag-init ang mukha ni Selena, at agad niyang sinabing, speak well. Huwag kang tanga. Ngumiti si Daniel, hey. Huwag ka ding tumawa. Sa wakas ay tumigil si Daniel sa panunukso sa kanya, at sumagot ng kaunting ubo, nag-utos na ako, pero inosente ako. Ang dahilan kung bakit ko ibinigay ang utos na ito ay dahil iniligtas niya ang buhay ni Rick. Ano? Anong meron sa Little Treasure? Maingat na tanong kaagad ni Selena. Upang payagan si Rick na makipag-ugnayan ng higit sa mga tao, sinubukan ko siyang ipadala sa paaralan, ngunit nawalan siya ng kontrol at tumakbo palabas, at muntik nang mabundol ng kotse nang walang tulong. Mabuti na lang at may lumabas na isa pang sasakyan sabay bumangga sa sasakyan at nailigtas ang buhay ni Rick. Nang maglaon ay natuklasan na si Suyimo ang nasa kotseng iyon. Sumugod siya ng lasing, ngunit iniligtas si Rick kapag nagkataon. Nagulat si Selena nang marinig niya ito, aalis na ako. Hindi ko alam kung ang swerte ni Suyimo o si Rick. Kaya binigay mo ang utos na bayaran iyon. Naintindihan niya ang sagot ni Daniela. Bagamat iniligtas ni Suyimo si Rick nang hindi sinasadya at hindi sinasadya, nailigtas niya si Rick. Oo, Thirsk, niligtas niya talaga ang buhay ni Rick. Bakit hindi ka pumayag noon? Agad na sinabi ni Daniel, sa tingin mo ba ibibigay ko ang sarili ko sa sinuman? Kabanata 253. Hindi sapat pagkatapos ng agarang pagpatay, walang awang naghanda muli si Daniel ng kutsilyo, magkano ito? Paano ko sasabihin sa iyo ito? Isip ako baliw. Binaba ko na. Hinihintay pa ako ng assistant. Mabilis na ibinaba ni Selena ang telepono. Galing. Totoo naman na hindi na siya dapat makipag-ugnayan kay Daniel. Doon, kakatawag pa lang ni Daniel kay Selena, at hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha, biglang may lumapit sa kanya na malaking figure na may dalang patalim, na puno ng galit ang boses. Kuya, sabihin mo sa akin ang totoo. May tinatago ka ba sa akin? Hindi naman itinanggi ni Daniel, at bahagyang nagtaas ng kilay, of course. Nagulat si Sol nang marinig niya ito, at halos gamulong siya sa lupa na nagsasabing, oh. May tinatago ka talaga sa akin. Ako ang iyong nakababatang kapatid, ang iyong pinakamahusay na kinatawan, ang iyong maliit na Amerikana. May tinatago ka talaga sa akin. Ako. Hindi mo ba mahuhulaan? Hoy, hayaan mo akong hulaan. Nilakad ni Sol ang kwarto. Pagkaraan ng 3 minuto, bigla itong huminto at tumingin sa kanya, the day after yesterday, sinadya mong pinaalis si Rick. Noong mga panahong iyon, 2 araw pa lang sa trabaho si Selena. Para makasabay sa schedule, magiging sobrang busy niya pagdating ng panahon,
Ibig sabihin, nauubusan ka na ng oras, kaya siguradong magkakaroon ka ng malaking event sa loob ng 2 araw. Ang pangunahing kaganapan, ito ba ay isang pag-amin? Daniel, sige na. Nakita ba niya? Tama ba ang hula niya? Nagliwanag ang mga mata ni Sol, at patuloy siyang nag-isip, at paano naman ang mga kahihinatnan ng pag-amin? Baka nagkamali. Kung hindi, paano ka pa rin nasa negosyo ngayon? Dapat nasa kama ka. Daniel. Sa wakas, pinitik ni Sol ang kanyang mga daliri, at nagtapos sa isang matatag na tinig, iisa lamang ang katotohanan. Inamin mo na hindi ka sinasang ayunan ni Selena, pero hindi rin niya itinanggi. Iniisip niya, at sa sandaling ito, na mabibigyan kanya ng tumpak na sagot. Great sex. It puts you in a good mood. Tiningnan ni Daniel ang ningning ng kanyang nakababatang kapatid, na may hindi nakikitang lambot sa mga sulok ng kanyang bibig. Wala siyang pakialam sa kanyang pagkatao, hindi siya marunong makipag-usap sa iba, kahit ang relasyon sa kanyang mga kapanganakan ay napakahina, siya lang ang nakababata, ang iba ay umiiwas sa kanya, natatakot sa kanya, siya lamang, umikot sa paligid nito buong araw, laging malamig ang mukha niya, wala siyang pakialam o nagagalit, hindi siya mahilig magsalita, hula niya para sa sarili niya at hulaan niya kung ano ang nasa isip niya. Akala niya ay swerte siya, ngunit hindi niya inaasahan na ibabalik siya ng tadhana kay Selena. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa susunod na araw, mula sa kalagitnaan ng tag-araw hanggang sa unang bahagi ng taglagas, ang koponan ng ang mundo ay nagsimulang bumangon pagkatapos dumaan sa maraming pagliko at pagliko. Dahil sa mga pagbabago sa script, ang mga eksena ni Susie at Zhao Sizhao ay higit na tinanggal. Si Susie at Selena ay may 3 eksena sa isa't isa, ngunit ngayon ay tinanggal na ang lahat. Hindi nakilala ni Shi si Susie sa eksena, ngunit labis itong nag-alala sa kanya, at sa wakas ay nakapag-focus siya sa pagkuha ng mga larawan. Ang video ngayon ay tungkol sa 2 mahahalagang eksena sa pagitan ni Selena at Luis. Hindi lang ang manager ni Selena na si Lin Gigi ang nandito, kundi ang manager ni Luis na si Lei Ming, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang 2 field na ito ngayon. Halos magkasabay na dumating sina Selena at Luis. Hello, Senior Brother Jiang, masiglang bati ni Selena sa kanya, at masunuring pinalitan ang kanyang address mula sa Senior Jiang, patungong Senior Jiang. Hello, little sister. Pagtingin sa cute na baby ni Selena, nanginginig si Luis, nanginginig ang balat. Pagkatapos, mula sa gilid ng kanyang mata, sinulyapan niya si Ling Gigi sa tabi ni Selena. Kabanata 254. Si Ling Gigi ay kausap si Lei Ming, at hindi niya napansin ang hitsura ni Luis. Pagkatapos magsalita, nilinggan niya si Selena at sinabing, Selena, may kakausapin ako kay Kuya Ming, dapat maganda ang performance niyo ni Kuya. Okay, Miss Gigi, pumunta ka na at gawin mo ang iyong trabaho. Matapos masunurin na kamakaway kay Lin Ji, agad na bumalik si Selena sa kanyang munting devil personality, malungkot na tumingin kay Luis at sinabing, Thirst, Jin Mao, nakikita mo na ba? I know you Ate Gigi is you after ng ex-boyfriend, matagal pa rin akong nalungkot at nagsisi, nag-aalala na baka mapahiya si Ate Gigi pag nagkakilala kayong dalawa, pero sa huli, hindi man lang kayo nilinggan ni Ate Gigi. Talagang kailangan ko iyon. Mas gusto ko talaga si Ate Gigi. Kumunot ang noo ni Luis at pinandilatan siya, sinong nagsabi sa'yong ex-boyfriend ko siya? Umirap si Selena, hindi mo ba sinabi? Umalis ka na nga, hindi na ako kumibo, ang tsismis mo lang. Sino ang gumawa ng iyong pag-uugali ng napakadaling maunawaan? Bulong at nagreklamo si Selena, at pagkatapos ay naging mas interesado, dahil hindi ito isang dating kasintahan, ano ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa? Bakit ka natatakot sa kanya? Kailan pa ako natakot sa kanya? Selena, pwede bang tumigil ka sa pag-iisip ng iba? Halos madurog siya ni Luis. Para mailabas ang mga salita, hininaan ni Selena ang kanyang boses para aliwin siya. Well, hindi ko naiisipin, pero masasabi mo sa sarili mo. Ano ang nangyayari? Ano pa ang maaaring mangyari? Buti na lang sinundo niya ako kanina. Naiinip na sabi ni Luis,
at binaling ang text sa kamay niya. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa pagtataka nang marinig ang mga katagang, "Hindi, si Ate Gigi ang nag-aalaga sa iyo. Siya ang manager mo." Nanatili siyang nakatingin kay Luis. Ano bang problema, di ba? Ano ang naramdaman niya? Umiling si Selena at bumantong hininga, "Mas masama pa sa pagiging ex-girlfriend mo. Kilalang kilala sa industriya ang pagiging wild ni Luis, at mahigit 1 linggo na siyang walang katulong. Ang dahilan kung bakit matagal na hindi pinalitan ni Laming ang manager ay dahil kahit matangkad at malakas si Laming at mukhang makapal at medyo mabangis ay napakaganda ng ugali nito at napakatyaga kaya naman siya ay magiging malaya, malapit kay Luis. Mahaba. Dahil alam niyang walang ganoong relasyon sina Ling Gigi at Luis, gumaan ang loob ni Selena. Kung hindi, ang tatsulok na relasyong ito ay magiging lubhang nakakahiya. Sa sandaling iyon, inutusan ni Xiao Tao ang isang tao na magdala ng marangyang lounge chair. "Sister Shi, maaari kang umupo sa isang ito." Sa production team, ang ganitong uri ng reclining chair ay karaniwang nakalaan para sa mga babae at lalaki o mga artistang may mataas na katayuan. Dati tumalon si Selena sa sulok at umupo sa isang maliit na bangko, karamihan ay isang upuan, ngunit hindi niya akalain na balang araw ay magiging ganoon din siya. "Salamat, salamat Xiao Tao." Nagpasalamat si Selena. Bagamat palaging pinagsisihan ni Xiao Tao ang pag-alis ni Leng Manyon sa bilog, at hindi masyadong nasisiyahan sa kasalukuyang assignment, napakaingat niya kapag nagtatrabaho. "Gusto mo bang maglaro ng kabaligtaran?" Kinuha ni Selena ang script at nagtanong, sinunod ang utos ng manager. "Tama. Buong gabi akong naglalaro kagabi. Matulog ka na. Wag mo akong istorbohin." Tinakpan ni Luis ang mukha ng text at nakatulog. Si Selena ay nagsindi ng tahimik na kandila para kay Laming, at nang matapos ito, masaya siya para kay Ling Gigi. Sa kabutihang palad ay nakaalis siya sa dagat ng pagdurusa. Kabanata 255. Ipinikit ni Luis ang kanyang mga mata kahit naka-make-up siya, at natulog hanggang sa nagsimula siyang kumuha ng litrato. Naroon na si Director Goo para batiin ang lahat na maupo, at habang natutulog siya, hindi mapigil ang sinipan ni Selena ang kanyang upuan. Noon dahan-daang nagising si Luis. Ang eksena ngayon ay isang larangan ng digmaan. Matapos ang nakatatandang kapatid ni Meng Chang ay patayin ng isang ignorante na babae, si Meng Chang ay lumaki ng magdamag, nagsuot ng baluti at nakipagdigma, at nagsimula ng mahabang karera sa militar. Ang palasyo ng mga heneral ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, at wala ng mga nananakot sa lungsod ng Chang'an. Pagkaalis ni Meng Chang, sa wakas ay nakita ni Sun Wanking ang kanyang nararamdaman, at sinundan niya si Meng Chang sa larangan ng digmaan at naging isang doktor ng militar. Talaga, ito ay kinunan ayon sa mga kaganapan, hindi ang kwento, kaya ang kasalukuyang palabas ay lumipat sa 7 taon mamaya. Si Meng Chang ay gumawa ng magagandang tagumpay sa labanan, nalampasan pa ang kanyang ama at kapatid. Dahil sa hinimok ng taksil na ministro at ng mabait na babae, nagsimulang matakot ang Hanjun kay Meng Chang, paulit-ulit na hinihiling sa kanya na ibigay ang kapangyarihang militar at pakasalan ang 12 walang kakayahan na prinsipe para pigilan siya. Siyempre, tumanggi si Meng Chang na sumunod. Kaya, sa isang mahusay na labanan, nakilala niya ang kanyang kapatid. Hindi siya natalo ng kalaban, kundi nalinlang ng kanyang mga tao. Ang kalaban ay kasalukuyang kulang sa pagkain at damo, at ang lakas ay hindi pa dumarating sa mahabang panahon, at nasa isang desperado na sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Sa wakas, darating ang huling labanan ng buhay at kamatayan. Sa pinangyarihan, lahat ng mga manggagawa ay pamwesto, at ang mga mamamahayag ay sunod-sunod din na bumisita sa lugar. Ang pinakanatakot ay ang direktor na si Goo Kisheng. Kapag may nangyaring mali muli sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay siya. Siyempre, hindi nag-aalala si Selena, ngunit si Luis ay natutulog pa rin sa simula, at siya ay tila masama ang pakiramdam, na talagang nag-aalala sa kanya. Bakit? Okay. Ready na lahat ng branches. Let's start. Si Selena ay nagsasalita tungkol sa tanghalian kasama ang kanyang assistant na si Xiao Tao. Ilang segundo lang ang nakalipas, nang tumawag si Goo Kisheng para magsimula, agad na nagbago ang kanyang mga mata.
Sa larangan ng digmaan na puno ng mga bangkay, wala pang 100 magiliw na sundalo ang natitira. Si Meng Chang ay napuno ng dugo, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mukha ay puno ng mamamatay tao na aura, tulad ng isang gumagalaw na sandata. Nang siya ay pagod at malapit ng atakihin mula sa likuran, biglang tumakbo ang isang payat na lalaki sa Qingyi at pinaalalahanan siya ng malakas. Mahabang kanta. Mag-ingat ka. Sa paalala ng lalaki, iniwasan ni Meng Chang ang palihim na pag-atake, ngunit nang makita niya ang taong paparating, agad siyang nagalit, at hinawakan ang leeg ng lalaki gamit ang kanyang dagwang kamay. Sino ang magpapatawad sa iyo? Dumating dito. Umalis ka dito. Ang mukha ni Sun Wanking ay puno ng determinasyon, hindi ako pupunta. Magkasama akong mamamatay. Tinulak siya ni Meng Chang palayo, na may panunuya at panghahamak sa kanyang mukha, kung sasabihin kong lumabas ka, lumabas ka. Isa kang walang magawang maliit na bata, bakit kailangan mong mamatay kasama ko? Tumayo si Sun Wanking na puno ng alikabok, at sa pagdampi ng pilak na karayom, nabasag ang lalamunan ng isang tao, at kumalat ang dugo sa kanyang maganda at magandang mukha. Sa ngayon, ang doktor ay walang habag sa kanyang mga mata, ngunit isang layunin ng pagpatay. At ngayon, matigas at determinadong tanong niya. Lumingon si Meng Chang, problemado ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga emosyon ang lumitaw sa mukha ni Selina, at sa wakas, napabuntong hininga siya, kalimutan mo na ito, halika kung gusto mo, ngunit huwag mong asahan na aabalahin kita para protektahan ka. Inabot ni Luis at dahan-daang pinunasan ang dugo sa mukha ni Selina. Ang kanyang mga salita ay malambot at mapagmahal. Sa madugong larangan ng digmaan na puno ng usok ng baril, para siyang puting lotus na namumukadkad. Changge, ako ang iyong tao, dapat kitang protektahan. Kabanata 256. Bitek. Tapos na ang isa. Malakas na nagpalakpakan ang mga manunood, at ang mga mamamahayag at ang kanilang mga kaibigan ay nagpalakpakan ng pinakamalakas. Ang eksenang ito ay naglalaman ng mga eksenang aksyon at mga emosyonal na eksena. Masasabing napakahirap. Hindi inakala ng lahat na mangyayari ito, kaya isang sorpresa at isang kagalakan. Oh my God! Ang ganda ni Luis. Akala ko kasi masisira ang image niya kung gaganap siyang mahinang doktor this time. Nakakapagtaka. Yes. Nasira lahat ng image ni Luis. Feeling ko, mas nag-improve ang acting skills niya this time. Wala na akong pakialam kung sino man ang lalaking artista, gusto kong makita ang role ng doktor na si Sun. Lalo na yung last sentence na I'm your man, recently, sobrang nakakabahala, di ba? Puno ng pagmamahal. Naramdaman ko rin na kapag sinasabi ni Luis ang mga mapanuksong linya sa pangunahing tauhang babae, palagi kong nararamdaman na may mali. Ngayon alam ko na ito ay isang pakiramdam. Si Luis ay kumikilos na emosyonal sa pagkakataong ito. Panipi. Tuldok. Si Go Kisheng sa tabi niya ay tuwang-tuwa na halos umiyak siya, at niyakap ang assistant director. Nabigla talaga. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasarap. Maganda rin ang tugon ng press. Magandang simula. Sa rest area. Napabuntong hininga si Luis, paano? Sabi ko naman sa'yo hindi magiging problema eh. 1 o 2 alalahanin lang. Si Selina ay, naputol, na may masamang tingin, kasi ang kapatid ko ay nagtatrabaho sa iyo. Kung ibang tao, sa kalagayan mo ngayon, na-stop ka na kahit 20 beses, naniniwala ka ba? Huwag mong lagyan ng ginto iyang mukha mo. Kung ibang tao iyon, 19 na beses na sana akong na-stop. Sabi ni Luis sa nakakalokong boses. Siyempre, ang pagkaalam na ang kabilang partido ay si Selina ang nagpagan sa kanyang pakiramdam. Kapag tanga siya, ang pinakadakilang kakayahan ni Selina ay hindi lamang ay clear ang entablado, pinapanatili kang natigil, ngunit upang kunin ang kabilang partido sa isang sandali, na nagpapahintulot sa iyo na makapasa. Thirst. Selina, mali ang mga kakayahan mo. Ikaw ang sagot. Tuldok. Nag-uusap ang dalawa. Pumasok sina Leiming at Ling Jiji. Puno rin ng pananabik si Leiming, at masayang nagsali ng inumin at iniabot ito kay Luis. Not bad, Luis, you are very good today.
Ito ay higit pa sa inaasahan ko. Kailangan mong ipagpatuloy ito. Panipi. Nang makitang pinuri si Luis, naging malungkot si Selena, at tumingin kay Lin Gigi na parang batang nagmamakaawa ng candy. Sister Gigi, paano naman ako? Bagamat si Ling Gigi ay hindi gaanong nasasabik gaya ni Lei Ming, ang kanyang ekspresyon ay kas-iya siya pa rin, napakaganda, ngunit huwag pansinin ito, kung ano ang mahalaga sa iyo ay susunod. Nakuha ko na. Sobrang nasiyahan at natuwa si Selena nang makuha niya ang salitang, very good. Si Luis sa gilid ay sumulyap kay Lin Gigi, ibinaling ang kanyang ulo, at bumulong sa mahinang boses, hindi ko inaasahan na ang tigre ay magiging mahina pagkatapos ng ilang taon na hindi ka nakita. Hindi ko pa nakitang napakaamo mo sa akin noon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumingin sa kanya si Ling Gigi, at walang sabi-sabing, ay trato ang iyong sarili sa ibang paraan, kung ikaw ay ako sa oras na iyon, maging banayad sa iyong sarili, ha? Nabulunan si Luis. Depende sa. Ganoon ba talaga siya kabahan tungkol dito? Tila, sobrang nakakalito, at nakakalito pa rin. Kung iisipin, kung siya si Ling Gigi, gusto niyang bugbugin ang sarili niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mamamahayag sa labas ay gustong makipag-usap kina Selena at Luis, ngunit lahat sila ay pinigilan ng direktor, na nagsabing mag-aayos siya ng sapat na oras para sa isang pakikipanayam pagkatapos ng paggawa ng pelikula, kaya ang lahat ay kalmado. Kabanata 257. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagsimula ang pangalawang pagbaril. Bakit mo masasabing ang eksenang ito ang pinakatampok? Dahil ito ang pinakamapagsamantalang eksena sa buong kwento, ang kasukdulan ng buong dula, at isang malaking pagbabago bago pumasok si Meng Chang sa palasyo upang maghayganti. Napakahalaga ng pagbabagong ito, at direktang nauugnay sa estado ng karakter ni Meng Chang sa ikalawang bahagi ng dula at sa posisyon ng manunood ni Meng Chang. Dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang hukbo, natalo pa rin si Meng Chang sa labanang ito. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang kanyang kinatawan, na ipinanganak at namatay, ay pinutol ng kaaway at ang kanyang leeg ay tinapakan, at pinanood niya ang kanyang minamahal na kapatid na pinugutan ng ulo ng kaaway at pinahiya sa dulo ng espada. Siya at si Sun Wanking ay pinaghiwalay sa panahon ng digmaan, at nang hanapin niya ito, ang nakita niya ay ang puso ni Sun Wanking na tinusok ng libu-libong palaso mula sa kaaway. Kahit isang huling palm, Wanking, ang huling string sa puso ni Meng Chang ay ganap na naputol, ang kanyang mga mata ay naputol, at siya ay nagmamadaling lumiko at gumapang. Bumagsak siya sa lupa, tumingin sa bangkay na puno ng matatalim na palaso sa kanyang kamay, at sumigaw sa kawalan ng pag-asa, ah! Dalawang mainit na luha ang dumaloy sa dagwang pisngi. Nakakadurog ng puso ang lakas ng pagsabog ni Selena sa isang iglap. Ang lahat ng mga tao sa lugar ay dinala sa lugar, at ang kanilang mga puso ay naakit. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Meng Chang ang kanyang espada at mabangis na nakipaglaban sa mga natitirang sundalo ng kaaway. Dahil napakasama at mabangis ng aura ni Meng Chang, kahit na maraming kaaway, lahat sila ay nahihiya. Bilang resulta, halos 100 katao ang nasawi bawat isa. Sa episode na ito, hindi ginamit ni Selena ang martial arts bilang stand-in, ngunit pumasok sa isang personal na labanan. Hanggat ang kanyang emosyon ay nasa lugar, ang kanyang mga aksyon ay napakaganda, at siya ay nagpakita ng kahangahangang emosyon. Sa wakas natapos na ang digmaan, at siya ang huling nakaligtas sa malawak na larangang iyon. Ang buong larangan ng digmaan ay nababalot ng dugo, at may mga patong-patong ng mga bangkay, at ang mga sirang watawat ng militar ay umiikot sa malakas na hangin. Si Meng Chang ay awkward na napahawak sa kanyang dibdib, kalahating nakaluhod na may plop, antong hininga ng pagod. Pagkatapos niyang malungkot at magalit, dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo ng kanyang minamahal sa kanyang tuhod at pinunasan ang mantsa sa mukha nito, nang walang anumang ekspresyon ng kalungkutan o kaligayahan. Ang pananahimik ni Selena sa mga panahong ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga alaala sa pagitan ng dalawang partido ay napalitan sa kasunod na pagsasaayos, at ang katahimikan ni Selena ay naging dahilan upang hindi biglaan ang katahimikan kahit na walang mga alaala sa pagitan ng dalawa, entablado, at ginawa ang lahat na sumunod sa kanya.
Ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay bahagyang nagpaalala sa kanila ng isang bagay mula nang makilala niya si Sun Won King. Pagkaraan ng ilang sandali, ang alaala ay biglang nagwakas. Biglang tumitig ang mga mata ni Meng Chang sa malayo. Sa unang tingin, tila siya ay tumawid sa larangan ng digmaan, tumawid sa mga bundok na nababalutan ng nyebe at luntiang parang, tumawid sa malawak na disyerto, at nakarating sa kabisera na puno ng mga bulaklak, at pagkatapos ay tumalon sa dingding ng palasyo, dumating, sa korte, silid ng kawalan at mga ahas, at dumating sa palasyo na puno ng papel at ginto. Nakatitig sa tolda ang baliw na hari at ang babae. Parang may bugzo ng dugo na nagmumula sa kanya, nagtaas siya ng panga at pumikit. Ang mga sulok ng kanyang mga labi na may dugo ay dahan-daang kumukulot na parang mga bulaklak ng peach sa taglamig. Kakaiba, pero maganda. Lahat ng ngiti. Sa ikalawang ito, namatay ang general na nagtanggol sa kanyang pamilya at bansa, at ang ipinanganak na muli ay isang henerasyon ng mga alipin ng mga demonyo na nagdala ng panganib sa bansa at sa mga tao. Ang pamilya Meng ay naging tapat sa mga henerasyon. Ang kanyang ama, tatlong nakatatandang kapatid na lalaki, ang bunso at ang kanyang kasintahan ay napatay sa digmaan. Gayunpaman, ang kanyang taos-pusong pantas at ang mga taong kanyang binabantayan ay unti-unting humantong sa kanyang kamatayan. Ang pamilyang ito, ang bansang ito, ang mundong ito, ano pa ang nararapat na protektahan? Kung ganoon nga ang kaso, sira na ang lahat. Kabanata 258. Perpektong isinalin ni Selena ang mahaba at malalim na kalungkutan at puot na hindi mabuburis sa isang itim na ngiti lamang. Sa pagkakataong ito ay wala na talagang tunog. Hanggang sa matapos ang pelikula, ang lahat ay hindi nang ahas na gumawa ng tunog, o huminga man lang ng malalim, sa takot na makagambala sa malungkot at magandang kaluluwa. Maraming tao ang may pulang mata at luhan nang hindi man lang namamalayan. Hanggang sa sumenyas ang direktor na si Goo Kisheng na tapos na ang video ay nagulat ang lahat at nakabawi sa kalungkutan. Oh my God, iyak ako ng iyak sa mga nangyari. Woo! Ang galing ni Selena. Napagtanto ko lang na ang mga naunang naipost na kakanin ay isang patak lang sa balde. Naiintindihan ko kung bakit pinilit ni Goo Kisheng na gamitin ito sa kabila ng lahat ng argumento. Bakit hindi si Selena ang bida? Kung ikukumpara sa kabayanihan at banal na si Shangguan Yingrong, mas malalim ang karakter ni Meng Chang. Sa likod ng entablado sa dressing room, matapos tanggalin ang makeup ay puno pa rin ng sakit at pagpatay ang mukha ni Selena kaya naman si Xiao Tao na magdadala na sana ng pagkain para sa kanya. Sa oras na iyon, binuksan ni Luis ang pinto at pumasok, at hindi ko inaasahan, gumawa tayo ng kanin, iwanan ito ay handa na. Oh! Inilapag ni Xiao Tao ang lunchbox at galit na tumakbo palayo. Medyo nahit ang recent appearance ni Selena na para bang may nagmamay-ari sa kanya. Makalipas ang mga 5 minuto, binitawan ni Selena ang kanyang posisyon, at nagising siya ng matalino. Inabot niya, pinipihit ang kanyang leeg, sumigaw siya, dim. This time masyado na akong malalim, muntik na akong mahimatay. Tumingin sa kanya si Luis na may itim na mukha, thinking well, okay. Hindi makakalabas ang mga taong gustong umarte ng ilang buwan. May mga tanga pa talaga. Wala pang 1 oras lalabas ka. Ano pa bang gusto mo? Hayop. Nasa dead stage ang eksena noon, kaya hindi niya alam ang performance ni Selena. Kakatapos lang niyang panoorin ang replay, nabigla si Nima. Halos maramdaman niya na kasing lalim ng karagatan ang pagmamahal sa kanya ni Selena. Ha? Nasaan ang kapatid kong si Gigi? Hindi ko man lang siya natanong kung ano ang tingin niya sa akin. Nag-aalalang tanong ni Selena. Nang matapos siyang magsalita, itinulak ni Ling Gigi ang pinto at pumasok. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo at mabilis na sinabi, Selena, babalik ako sa trabaho mamayang hapon. Ayos ka lang ba? Ha? Umalis ka na. Medyo nadismaya si Selena. Hindi na kasi ako kailangan dito. Sabi ni Ling Gigi na may kakaibang ngiti. Bumangon kaagad ang diwa ni Selena nang marinig niya ang mga salitang ito, walang alinlangan na ito ang pinakamalaking kumpirmasyon at kumpiyansa para sa kanya. Pagkatapos ay pumunta at subukan. Aalagaan ko ang sarili ko at susunod ako. Well, feel free to contact me kung may kailangan ka.
Sige, ilalabas na kita. Matapos ipadala ni Selena si Lin Gigi at bumalik, tumingin sa ibaba si Luis at sinabing, tingnan mo ang iyong nakakabigay puri na mukha. Masungit din na sagot ni Selena. Nagseselos ka na maganda ang relasyon ko kay Sister Gigi. Sa pagsasalita nito, kailangan kong magpasalamat sa iyo, mas papahalagahan ito ni Sister Gigi pagkatapos makaranas ng katangahang tulad mo. Masunurin akong bata. Panunukso ni Luis, pinapakita ang iyong pagiging simple at inosente, basta huwag kang magmayabang. Maghihirap ka mamaya. Sa tingin mo ba ang babaeng ito ay madaling gulo? Pagdating ng panahon, papahirapan ka at iiyak ang tatay mo, kaya huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Kabanata 259. Ngayon, dalawang major drama na dapat ay tumagal ng isang buong araw ay natapos ng kalahating araw ng maaga, dahil natapos ang mga ito sa isang lakad. Bilang resulta, maraming oras para sa mga panayam sa hapon. Nagtrabaho ng maayos sina Selena at Luis, karaniwang sinasagot nila ang lahat ng mga tanong na mayroon sila, at ang reporter ay napakamapagbigay at hindi naglabas ng masyadong sensitibong paksa. Nang makitang napakaganda ng kapaligiran sa entablado, pagkatapos makapanayam ang mga paksang may kaugnayan sa dula, nagsimulang magtanong ang mga mamamahayag. Reporter, Luis, may tanong ako. Parang laging tinatanong. This time hindi ko maiwasang magtanong ulit. Anong klaseng babae ang gusto mo? Kung sa bagay, gusto ko si Meng Chang na mas aktibo at malakas. Ipinahinga ni Luis ang kanyang baba at saglit na nag-isip. Gusto ko noon ang uri ng Xiaoniao Yiren, ngunit kapag lumaki ako, iniisip ko na ang mga martial girls tulad ni Meng Chang ay napakatapang at totoo. Matapos tanungin ng reporter si Luis, lohikal niyang binalingan si Selena. Paano si Selena? Anong klaseng lalaki ang gusto mo sa totoong buhay? O, anong pamantayan ang kailangan mong pumili ng mapapangasawa? Maaari mo bang kausapin ang lahat? Sumasakit ang ulo ni Selena, dahil mahirap para sa kanya ang mga karaniwang tanong. Single siya, hindi niya naisip na pumili ng mapapangasawa, paano magkakaroon ng mga pamantayan. Gayunpaman, nang tanungin ng reporter ang tanong, ang mukha na lumitaw sa kanyang isip sa segundong iyon ay napaka. Umiling si Selena at nag-concentrate sa pagsagot sa tanong ng reporter. Ang pamantayan para pumili ako ng kapareha ay dapat na kaedad ko, ang aking mga interes at ang aking mga layunin. Sa kabutihang palad, napaghandaan niyang mabuti ang tanong na ito, at sinagot siya ng maayos ayon sa mga inihandang linya. Bueno, ang sagot na ito ay hindi perpekto ngunit ito rin ay napakamakatwiran, at dapat walang mali dito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang babaeng reporter sa tabi niya ang tuwang-tuwang nagsabi, sa madaling salita, dalawa lang tayo, Makino. Ang una ay kasing edad mo si Makino, at ang pangatlo ay pareho silang artista, kaya dapat pareho sila ng ideya. Tungkol naman sa pangalawang dalawa, bagamat hindi ako sigurado kung pareho ang iyong mga nakagawiyang libangan, ngunit ang dalawang ito ay pareho, kaya malamang na pareho sila ng mga libangan. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Selena, at napaatras siya habang nag-tai chi. Hehe, kakaunti lang ang nakakatugon sa mga ganitong kondisyon. Ang susi ay nasa kapalaran. Nagbiro din ang katabi niyang si Luis tungkol sa paksang ito, at sadyang sinabing, huwag mong pakinggan ang paliwanag niya, cover up lang ang paliwanag, kung tutuusin, ako ang pamantayan sa pagpili ng mapapangasawa. Sumunod naman si Selena at sinabing, Kuya, alam ba ng mga fans mo kung gaano ka-narcissistic? Makalipas ang 2 oras ay natapos na ang panayam. Hindi man ma-publish ang dalawang nakakalokang eksenang nakita ko ngayon dahil hindi ito masisira, posibleng mag-post ng maliliit na clips at tidbits. Bukod dito, naging maayos ang panayam na ito at napakayaman ng nilalaman. Sina Selena at Luis ay nagtutulungan ng malapit sa loob at labas ng laro, at nakagawa sila ng pagsulat at paglalaro ng maraming materyal. Lahat ng mga mamamahayag ay bumalik na nasisiyahan. Pagkaalis ng mga reporter, nag-inat si Selena ng balakang, pagod na ako. Tapos na ang laban ngayon. Babalik ako sa hotel para matulog. Tumingin si Luis sa kanya, hotel. Bakit sa hotel ka nagstay?
Binaliktad ni Selena ang nakapak na text at bumantong hininga, hindi mo alam kung ilang palabas ang gagawin ko sa hinaharap. Marami pa ring malalaking eksena sa gabi, at sobrang lakas para bumalik-balik, kaya tinalakay ko ito kay Sister Gigi. Mabuhay sa koponan. Panipi. Kabanata 260. Sa gabi, no. 8 Platinum Imperial Palace. Si Daniel at Sol lang ang nasa malaking hapagkainan. Oy, wala si Rick, o ang hipag ko, kaya ikaw na lang ang natitira. Tingnan mo ang atensyon na nakukuha ko, at nandito pa ako para kumain kasama ka. Napabuntong hininga si Sol, dahil napagtanto niyang walang laman ang bahay, kaya tumakbo siya para buksan ang telebisyon. Siyempre, ito ay dapat na maging isang entertainment gossip channel. Ipinalabas ng TV ang press conference ng pinakabagong pelikula ni Soo Ye-mo na, Star Ocean. Star-studded ang stage at ang ganda ng stage. Si Soo Ye-mo ay nagsuot ng asol na damit na panggabing Future Haute Couture series, puno ng diwa ng diwata, angkop na estilo ng diyosa, karapat-dapat sa pamagat ng pambansang diyosa. Bilang pinuno ng Shengxi, sumimangot si Sol, napakaraming mapagkukunan at mga text na maaari niyang piliin, ngunit anong uri ng mga bagay ang pinili niya? Maliban sa diyosa ang diyosa, at malapit na siyang maging isang propesyonal na diyosa, di ba? Kaunting pag-unlad. Siya nga pala, maraming tao sa kumpanya ang nag-iisip na si Soo Ye-mo ay may ganoong relasyon sa iyo, at maaaring marinig din ito ng aking hipag. Naipaliwanag mo na ba ito sa kanya? Huwag kang gumawa ng anumang away sa dugo. Mukhang kalmado si Daniel, paliwanag ko. Successful talaga. Iniisip ni Sol kung iyon ba ang kausap niya sa tawag kahapon. Biglang nagbago ang screen ng TV at lumitaw ang mukha ni Selena. Wow! May bayaw ako. Tingnan mo. Agad na itinoon ni Sol ang kanyang mga puwersa. Ibinaba ni Daniel ang kanyang chopsticks at seryosong bumaling sa screen ng telebisyon. Kaninang umaga, binisita ng unang entertainment reporter ang crew ng The World, na pinagtutuunan ng pansin ng lahat kamakailan, at kumuha sila ng magandang photoshoot. Nang matapos ng sponsor ang kanyang pagpapakilala, lumipat ang screen sa malaking screen sa likod niya. Nakita ko si Selena na may hawak na sibat at nakasuot ng blood armor, nakatingin kay Luis na may suot na ching, "Huwag kang umasa na magiging busy ako sa pagprotekta sa'yo." Bahagyang ngumiti si Luis, iniunat ang kanyang kamay, at pinunasan ang dugo sa mukha ni Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamahal. "Chang, ako ang iyong tao. Dapat kitang protektahan." Paf! Ubo-ubo-ubo-ubo. Hindi inaasahan ang kapana-panabik na eksena, si Sol ay nagmamadaling pakalmayan ang kanyang kapatid. "Kuya, may ginagawa lang ito, huwag mong seryosohin mahusay." Ngunit hindi iyon ang katapusan. Mabilis na nagbago ang screen sa ibang eksena. Niyakap ni Selena si Luis na puno ng matatalas na palaso. Malungkot ang hitsura ng kanyang mga mata nang mawala ang kanyang mahal sa buhay. Palihim na tiningnan ni Sol ang mukha ng kanyang kapatid, at binigyang diin ng may tuyong ngiti. "Oo, ang galing ng aking hipag. Napakagandang mover." Dahil dito, tila may sama ng loob ang TV sa kanya. Nang matapos ang talumpati, nagsimulang tumugtog ang press interview ni Selena. "Paano si Selena? Anong klaseng lalaki ang gusto mo sa totoong buhay? O, anong pamantayan ang kailangan mong pumili ng mapapangasawa? Kaya mo bang kausapin ang lahat? Ito ay dapat na isang taong kaedad ko, na may parehong interes sa aking mga nagawa at sa aking mga layunin." Tahimik na binilang ni Sol sa kanyang mga daliri. Magkasing edad sila. Mas matanda si Selena ng 8 taon, halos 3 taon ang pagitan, kaya hindi sila kinukonsiderang magkasing edad, di ba? Kung pareho ang kanilang mga interes, mas malaki ang pagkakaiba. Sa parehong paraan, ang pangunahing dahilan kung bakit tinanggihan ni Selena ang kanyang kapatid sa unang lugar ay isang kalusab na hindi pagkakasundo. Sa kabilang banda, nalaman ni Luis na lahat ng tatlo ay nakakatugon sa pamantayan ni Selena para sa pagpili ng mapapangasawa.